Ilan naman sa mga nakaligtas sa pagguho sa Chuson Supermarket sa Porac, Pampanga ang kinailangang putulan ng binti. Ang kanilang kwento sa pag-aksyon ni Zoni Esguera. Dito sa San Jose Lingad Memorial Regional Hospital sa San Fernando, Pampanga, nagpapagaling ang 16 na nasaktan sa lindol kahapon. Si Lourdes Martin, isa sa mga nailigtas mula sa gumuhong Chuson Supermarket sa Porac. Itinuturing daw niyang himala ang pagkakaligtas sa kanya, kahit pa hindi na naisalba ang kanyang kanan binti. Hindi na raw kasi maiangat ang pader na bumagsak sa kanya at mauubusan na siya ng dugo. Kaya nagdesisyon ang mga rescuer na putulin na ang kanyang binti. Nagmamadali po akong tumakbo. Hinakbang ko po yung kanang paa ko. Saktong bumaba po yung semento sa taas na ipit. May yero na nakayupit. Hindi po nakaalis yung paa ko. Dumating po yung mga rescue. Hindi po nila maalis yung paa ko. May tumulong po sa akin na doktor na babae. Linashlightan po niya kasi sumisigaw na po ako. Ubus na, natamaan po yung ulo ko. Paubos na po yung dugo ko. Himala pong nabuhay ako. Tapos babalikan kita dyan, ma'am. Sabi, halos lahat po sila nakalabas na. Ako po andun pa rin ako, nakaipit yung paa ko. Pumunta po yung doktor doon. May dala po siyang dugo, isang bag po. Paabot-awot ang pray ko. Nahimala na lang po talaga mangyayari. Kinailangan ding putulan ng binti si Desiree Facon. Critical naman ang isang lola mula pa rin sa Porac. Matapos mabagsakan ang tangke ng tubig sa ulo, ang kanyang 4 na taong gulang na apo, kinailangan namang operahan sa ulo para alisin ang namuong dugo matapos anurin ng tubig mula sa bumagsak na tangke. Tumatakbo po kasi kami dun sa bahay ng bayaw ko. Kala po namin makakaligtas po kami. Yung po pala, biglang nagtumba yung tangke. Bumaha, lumubog po kami. Hindi ko po alam kung may mga simento ba doon o mga bakal na nadali din po kami ng anak ko. Kung wala man yung tangke na yun, baka hindi naman po ganun kalala yung mangyayari sa amin. Kumuha ang bahay at tinamaan naman ng bumagsak na mga hollow block ang asawa at 2 taong gulang na anak ni Mang Roy Papaksin. Papauwi na po sana kami. Biglang gumuho naman po yung lupa. Tapos yung mga nasa bahay pala ang gugulo na biglang yung mga bahay na giba na lahat. Yung mga tipak-tipak lang ho. Akala naman nung nanay niya nasa loob yung bata. Pumasok yung nanay. Yun, tinamaan ho sa likod yung nanay. Yung kalahating katawan ngayon nung ina niya, hindi ho niya maigalaw. Posible raw dumami pa ang pasyente ayon sa pamunuan ng ospital. Pero tiniyak nilang kompleto sila sa pasilidad. Umaaksyon, Sonny Reyes Esguera, News 5.